Sobrang nakakaantig ang kwento ng isang single parent na patuloy na lumalaban sa kahirapan. Isang inang gagawin lahat para mabigyan ng magandang kinabukasan ang apat na anak. 13 years ng balo si Ate Julieta Rempilio. Trabahong panlalaki, kinakaya para sa mga anak. At ang mas nakakagulat, may mga revelasyon si Ate Julieta Rempilio. Mga katabang, mga kababayan, mga kabarangay, samahan niyo po kami ulit na alamin ang kwento ng buhay ni Ate Julieta Rempilio. Wala po yun, hindi pa ako nakatanggap yun. Baka po hindi po ninyo binoto nung eleksyon. Iwan ko lang po, nagkakaroon po siya ng problema, sa kanya lang po yun. Kaya nga ngayon, pinaglaban ko po yung sarili ko. Maraming tao natatakot, bakit ka lumaban, walang-wala ka. Ano daw isasampa ko demanda, wala, ni piso wala ako. Mag-isa lang daw po ako dito. Di ka na mag-iisa, huwag matakot, laban lang kaibigan ko. Kasangga mo ako, tulong mo, kami ang tulay Pilipino. Ihahatid sa bayan ko, kapit bisig Pilipino, katabang din. Isa namang mapagpalang araw mga kababayan, mga kabarangay, katabang. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Saang panig man kayo ng mundo, sa mga kaibigan po natin na mga nasa abroad, ingat-ingat po tayo. At lalo po dito sa mga kabayan po natin dito sa Pilipinas na napakainit po ng panahon ngayon. So sobrang maalinsangan. So kailangan po talaga lagi tayo may bitbit na tubig. Yung mga kabayan po natin ng mga construction worker, mga farmers, o yung mga traffic enforcer na nasa lantad po sa init. So bitbit po tayo ng mga panangga sa araw, payong, tubig, o yung mga gumagala po dyan sa labas. Bitbit po tayo lagi ng payong. So ngayong araw po may pupuntahan po kami dito o babalikan po namin tulad po ng aming naipangako kay Ate Julieta Rempilio dito po sa Gumabaw, Owas, Albay. So kung nakikita po ninyo, andito po kami sa ilog na kung saan po ay daanan o highway po yan, ilog po. So mga kababayan, mga katabang, mga kabarangay, samahan nyo po ulit kami na puntahan si Ate Julieta Rempilio.
Ano te, kumusta? Good morning. Song! Song! Oh, Song! Song! Ate, bumalik po kami. Gaya ng pangako po namin. Ano po tayo? Doon tayo sa harap. Ano pong ginagawa nyo? Walis po. Ay, nagwawalis. Pero kilos, nakakaraos rin. Nakakaraos din. So, yan, tulad po ng pangako po namin kahapon. Dito po kami para po ibigay po sa inyo yung bigas. Maraming salamat po. Meron na po akong saingin ngayon. O, kahapon po, saan po kumuha ng pangsaing nyo? May isang takad daw po. Yun lang po. Inano namin. Kinasya po namin kagabi. At dito nagkasya naman po. Yung aso lang, hindi ko nakakain. Hindi na pakain. Opo. Mataba pa naman yung mga aso mo. Opo. O, ngayon po, ano po pinagkakabalan mo ngayon? Wala nga po. Hindi ka ngayon magtatanim doon sa ano mo. Magtatanim, wala pang ipaano po. Wala pang ipa-tractor, wala pang bayad. Wala pang pangbayad. Dito to sa, ano mo Teo, Oo, may tanim na po yung mga sili po. Maliliit pa yung labuyo. malawak oh. Tingnan nyo guys oh, ang gaganda ng mga kamote ni ate oh. Pulang-pula. May tanim na po yan, mga sili po na dyan maliliit. Yung siling maliliit. Opo. Yung sili labuyo po. Pwede ibentang sili, mahal ang sili ngayon. Opo, kaya lang maliliit pa. Nagawa rin na ulan. Hindi na masyado, hindi tumaba. Opo. Namamatay. Ngayon po mga katabang, gusto ko pong magpasalamat sa napakabait nating sponsor from Europe. Isa po siyang anonymous. So yun po, pigbalikan po natin si Ate Yolia Tarempilio dito po sa Gumabaw, Owas, Albay. So nabutan po namin si ate ay nagwawalis nga po. So ngayon ate, ang kasama mo po dito Nandito po yung bunso ko po, hindi po nakapasok. Gawa na po na pong baon. ay walang baon. Saan po nag-aaral? Sa Saban lang po siya. Malapit lang. Opo, lalakad lang po. Ay lalakad lang. Anong year na po? Grade 10 po. Ay grade 10. Opo. Yung isa ko po, grade 11, nag-jambol po siya. Nasa Basagligaw po siya ngayon. Ang utang po ako, pambayad dun sa budget niyo po. Buti ate, napakatapang niyo po na para harapin yung hirap ng buhay. So bilang isang single mom, so ano pa po yung iba yung pinagkakakitaan? Yun lang po, nagtatanim po ako. So kagaya po ng hindi ako nakatanim ngayon, gawa ng ulan, tumigil ako ngayon. Gusto ko na magtanim ngayon, hindi po ako nakagalaw kasi wala po akong budget na pang-tractor po, pang-bili ng pananim po na mais. Yan natin sa may mga mabubuti tayong mga sponsor dyan, mga viewers natin sa ibang bansa. Baka pwede kang makiusap sa kanila para matulungan ka sa dinadaing mo pong problema. Ako po umingi po ng tulong po sa inyo na sana mabigyan niyo po ako ng konting tulong po para po ako makapagtanim ulit para po sa kinabukasan ng mga anak ko. Nag-aaral po kasi wala po ako ngayon. Hindi po ako nagagalaw kasi wala po akong budget na pang patrabaho po. Pambili ng pananim po ng sweet corn po. So ngayon ate, na ano lang po ako, paano nyo po nakakaya na bilang isang being single mom? So paano nyo po nagagawa yung mga trabahong panlalaki? Ako po lahat nag-spray. Nagbayad lang po ako mag-araro, mag-spray kaya ko po mag ano po, lahat po ginagawa ko po yun. Kahit po pagtanggal ng mga damo sa Opo, mga ako po naghahawan lahat. nagagabas? Opo, ako po nag-ano lahat yan, nag-spray ako po yung gawa ko po yun. So yan mga katabang, sobrang nakakabilib po ang trabaho ni ate. Siyempre, dahil wala po siyang aasahan kundi sarili lamang po niya, dahil po wala siyang asawa, almost 13 years na po, di ba? Opo. 13 years na po siyang balo. So kailangan po talaga niyang gawin yung mga gawaing panlalaki para po maitaguyod po niya yung 4 na anak Opo. na nag-aaral po. Ang bunso grade 10. Grade 10 po. Yung panganay niyo po, Ang graduate na po siya ng grade 12 pero wala po siyang trabaho ngayon po. nasaan ngayon? Nasa lula niya po ngayon. Nasa Lolas, doon sa, Kulyat po. Nasa Kulyat Buwas. dito lang, sa Opo, Bicol. Opo, dito lang po sa Bicol. So bale po yung nag-aaral mong anak 3. 3 po. Isang college po nasa Santa Rosa. Buti naman. Ayun, yun nga po yung nabanggit Opo, kahapon. opo. Yung dalawa, yun nandito po sa akin. Opo. Grade 11, tas yung grade 10 po ito po yun.
Ano po, puro lalaki anak nyo? Hindi, dalawang babae, dalawang lalaki. Ay, hati-hati. So ngayon ate, pag po kayo nag-harvest, inabot ng ilang buwan ang pag-aani? 69 days po yun bago mag-harvest po. 69 days. Opo. Di nasa Dalawang. 2 buwan. Opo. Anong produkto po yun? Ano pong tanim? Sweet corn po. Sweet corn. Opo. Di 2 buwan pala, pwede nang mag-ani sa sweet corn. Opo, dalawang buwan po. Dalawang buwan kalahati po. Bukod doon po sa sweet corn, sa mais, ano pa yung pinagtatanim mo dyan sa bukid po ninyo? Upo, sitaw, sili. Sayang te, ang mahal ng mga bilihin ngayon. Wala nga ngayon kasi gawa ng ulan. Wala po yung failure lahat ng tanim po. Hindi po ako nakatatanim po. So mga kababayan, sana po sa mga nakakapanood po nito, na sana po ay may mabuting kalooban po dyan. Handa pong tumulong sa katulad po ni ate. Alam ko po marami po dyan ng mga single mom na sana po mapabutan po natin ng tulong o kahit man lang po konti para po sa pagpapatrabaho, pagpapaararo. Yun po ang pinoproblema po ni ate. Kaya po siya hindi makapagpunla o hindi makapagtanim ng sweet corn. Dahil yun nga po, kapos po sa budget. Kagaya po ngayon, hindi po nakapag-aral yung kanyang bunsong anak dahil nga po walang baon. So, siguro po sa mga katulad po ninyo, sa katulad po ni ate, may mga nakaka-relate dyan ng mga single mom, mga walang asawa na tinataguyod po yung kanilang pamilya, yung mga anak na lalo pong nag-aaral para po may magandang kinabukasan na mapupuntahan. Kaya po nagsusumikap ang ating beneficiary na si Ate Olieta Rempilio. Kumakatok po ang ating beneficiary na sana po ay matulungan po natin. Isa po siyang taga Davao. Dito lang po siya napangasawa sa Albay. Kaso nga lang po, 13 years na po siyang balo. So ayaw po ng mga anak daw po niya na pumunta sa Davao, na doon na sila manirahan. Sobra pong napakahirap yung kalagayan po ni Ate Olieta dahil po wala siyang kapatid o kamag-anak na pwede niyang madaingan pag may problema siya. Kumbaga po, sinosolo niya na pasanin ang mundo para po sa pamumuhay nila sa araw-araw. Although may lupa po siya dito na nabili, so ito po, pag-ari po to ni Ate Olieta sa pagsusumikap po nilang mag-asawa. So, kayo lang po ang nakabili nito, wala nang asawa mo. Ako din po. Ay, tignan niyo po mga kababayan, kahit po wala na pong asawa si Ate Olieta, nagsumikap po siya na mabili itong lupa para po masarili po nila. So, di ba, napaka wonder mom naman ni Ate Olieta na talagang lumalaban sa hamon ng buhay kahit po napakahirap. So ngayon ate, tulad po nung kahapon na nabanggit po ninyo, buti po mas pinili po ninyo yung asawa po ninyo, ay ang mga anak po ninyo kaysa sa boyfriend po ninyo dati. Opo. Ayaw ko po silang matulad ng iba. Kasi marami pa akong nakikita na naiwan na nga ng papa, iwan pa ng nanay. Kaya walang sa kanila. Sabi ko nga, paghirapan ko sila, paano sila lumaki, paano ko sila mapaaral. Kaya ito na sila ngayon, grade 10 na yung bunso ko. Naiwan yan, 1 taon kalahati pa lang. Naiwan ng papa. Napakabata pa no. Ilang taon na po yung bunso nyo? Mag-16 na po siya ngayong May. So 15 years ka ng Mag-50 na po. 15 taon na pala yung asawa niyong wala. Biro nyo mga katabang, 15 years na pala. Kasi iniwanan daw po yung bunso niyang anak, may higit 1 taon. 16 na po yung anak po niyang bunso, 15. So nasa 15 na po yung yung asawa po niya na wala nang balikan. So sana po matulungan po natin si Ate Olieta Rempilio sa pangangailangan po niya sa bukid, sa pagtatanim po para po tuloy-tuloy po na mapag-aral po niya yung 3 pang naiiwang anak. Masuportahan po niya. Kung wala po siyang hindi po siya makakapagtanim, posible, hindi po natin alam kasi siyempre sa pag-aaral po talagang magastos. So kailangan po talaga ni ate na makapagtanim, makapagpunla, tsaka po mahirap din po na marami kang utang. So sana po sa mga may mabubuting puso diyan, muli pong kumakatok ang ating
beneficiary. So, di na po kami magtatagal, mga katabang, kasi po may pupuntahan pa kami. So, may gagawin pa po kami. So, ayaw na rin po namin abalahin pa po si Ate Julieta kasi alam ko na may gagawin pa po siya. So, muli po, nagpapasalamat po ako sa ating napakabait na sponsor from Europe at sa mga super chatter po ni Katabang Dave, sa mga patuloy po na sumusuporta kay Katabang Dave, sa mga viewers natin sa Facebook, mga viewers natin sa YouTube. Maraming salamat, Ma'am Fabs Jen, sa patuloy po sa pag-sponsor po kay Katabang Dave, sa pagtitiwala. Kuya Nato Vlog, na kaibigan po natin from Calamba City, na patuloy din pong nandyan, na nakasubaybay. Ma'am Abe Home Cooking, Mana Erlin Lods, na taga Catanduanes, ay Masbate ata. So Ma'am Relby, maraming salamat sa lahat po. Manay Maluparp, sa mga anonymous ni Katabang Dave, maraming salamat. Mabuhay and God bless. Ingat po tayong lahat. Marami pong salamat sa nagbibigay po ng bigas po. Meron na po akong sasaingin ngayon. Doon na po ako maghahanap. Kaya marami pong salamat po. God bless you po. Sa lahat ng sponsor. Lalong-lalo na po sa Katabang Dave.